大家好，我叫 Lovely Eliza, OFW here in Taiwan. For today's video mga guys, first death anniversary ni Lola ng aking alaga mga guys. So namatay siya last year, April 20, 2025. So ang bilis ng panahon guys, no? So ito nga yung time na inatake ang aking lola mga guys. So ang edad ni Lola guys is 105 years old. So di ba? Kuyag na rin ang edad ni Lola. Makaabot kaya tayo guys sa ganyang edad. So very lucky talaga si Lola guys, di ba? Saka vegetarian talaga to. So ito na yung time na yun guys. Inatake siya. Sabi niya sa akin ay lindol daw, lindol. Sabi ko wala namang lindol. So nakabulbul pa ako dyan talaga. Tichun. So yan, sabi niya sakit ang ulo ko. So tumawag ako kagad ng guard. Saka tumawag guard sa ambulance. So ayun, dinala namin sa ospital. So pagdating namin sa ospital, so ito na nga yung niya guys. Yung BP niya, napakataas na ang BP niya guys. So wala, sabi ko wala na talaga si Lola. Medyo na. Yung time na yun, madaling araw yan, parang hindi na po siya mapakali. Sabi ng boss ko, pag magising si Lola, uwi na daw kami ng bahay. So hanggang kinabukasan guys, hindi na talaga siya nagising, lagi na lang tulog. Saka wala, hindi na siya kumakain, konti na lang. Pinapakain ko pinapainom ko na siyang gatas. So ito na nga siya sa hospital. Binibisita na siya ng mga anak niya. So siguro nagano na yung doktor na papuntahin na daw. Medyo critical na talaga yung kalagayan ng lola ko. Pero hindi sila guys, nagsabi sa akin. Alam niyo naman mga ganyan, hindi talaga yan sinasabi nila. Nag-usap sila yung boss ko doon lang sa labas talaga. Pero kinabahan na ako na yung dinala na siya dito. So ito na nga siya guys, parang lagi na lang siyang tulog. Saka yung hininga niya parang hinahabol na yung hininga niya. At saka so ayan, maraming mga anak niya sa Kaohsiung, pumunta na dyan, yung sa Taipei. Ayun, asawa ng pangalan yung anak yan, pinakausap siya. Pero hindi na talaga siya guys nagre-response. So ayan yung panganay niyang anak, yung kalbo, sa Kaohsiung yan. So ayan ang nurse nag-alaga kay Lola. Ayan, that time. At sa pagkatapos mga guys, ayan, sabi ko sa boss ko tawagan niyo si father para maka-pray over. So ayan, buti dumating na si father. Sabi ko para man lang masantalanahan. So ito na nga, dumating na si father sa hospital. Salamat father, shishi ni father. Salamat sa time mo na yanhan mo si Lola. Kasi guys, every Sunday kami nagsimba doon sa Tawiin. May Catholic church kasi doon. Catholic kasi si Lola. Ayan, nag-start na si Father, ng bindita. At saka thank you naman, bago si Lola nawala, na siya guys, nakakalawat siya. Pero yung anak kasi niya, hindi pala yun sila, Catholic. So, kami lang tatlo ang nagkalawat yan. So, ayan, si Lola, nag-pray na si Father, nag-pray over. At saka kinausap niya dyan si Lola, hindi na talaga guys nagre-response. Kaya buti naman, salamat sa boss ko. Kasi sabi ko, tawagan mo si Father para madasalan man lang si Lola. So ito na yung time, yan, kinakausap niya, binubulungan ni Father. Hindi ko alam kung anong sinasabi kasi Chinese naman. So ayan, andyan yung anak niya. Kami lang dyan kasi that time wala yung ibang nila, family. So ayan, may pinahid si Father, hindi ko alam kung ano yun. Sa niya, nuot, saka sa madaliri niya, may pinapahid siya. So sad talaga, ganyan talaga ang buhay. Buti nga si Lola dumating pa sa ganyang edad. Tayo hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Ganyan ang buhay. So imagine 105 na si Lola, diba? So grabe si Lola kasi vegetarian talaga to guys. Hindi na, ayaw niya ng karni, pakigulay talaga to. Umabot talaga sa ganyang edad. Tsaka na talaga siya guys, yung
ano ng doktor, yung paa niya, kaya namamaga, yung parang namanas. Yung mahina na po yung niya, blood circulation. Dahil nga daw sa katandaan niya. Kaya yung dugo niya, hindi na siya nakapag-circulate. Kaya yun, the time na yun, sabi nga nila, pag yung manas ay nawala na, darating talagang time na magaganyan na si Lola. So, yun na nga talaga, dumating na ang time. So, yung kinausap ni Father, Hi guys, hindi na nilipat na talaga kami ni siya Lola. nag-response. At Nilipat pagkatapos, kami dito, mga guys, Solo na lang nilipat si Lola, kami mga dito guys. sa private room. Ganun Solo pala na yun, lang kami ni guys. Lola. Pag Room. yung bilang na lang ang Nilipat kami, mga oras guys. mo, nilipat Kasi kami sa delikado na ang lagay ni Lola, mga guys. private room. Ayan. So, bali, dalawa na Nilipat lang na kami talaga dito, mga kami guys. dyan, guys. Si Lula at Ang saka ganda ng ako, ano. Wailaw. Ito yung So, CR. ito na nga. Paliguan. Tsaka, So, umuwi sad muna talaga, ako doon kasi naglaba sakit sa ako. puso. Boss Wala ko tayong muna magawa. ang Ganyan nag-alaga. ang Alam buhay, niyo mga ng mga guys. anak, Walang ginawa guys. kundi Ayaw umiyak. nila makita na nawala Bilang ng ng ano ni Lola. buhay Bilang ang ina nila. araw niya, guys. So, pagdating ko talaga, guys, mga around 5 o'clock siguro yun. So, yun. Pero ano na yan, bilang na yung oras niya dyan. So, ano yan, guys, binihisan ko na si Lola kahit hindi na dapat bihisan kasi pag na bawian na siya ng buhay, tatanggalin lang naman yung damit niya. Pero palitan ko pa, nanghingi pa rin ako ng damit niya. So, ayan, Lola, ito na lang yung last na pag ko sa kanya, pag lagay ng damit. So, ayan, ang ganda ng private room na dyan, mga guys. Pero yun nga, kaya kayo lang dalawa. Pero hindi na kami nakatulog dyan kasi pagkahapon, mga 5 o'clock, 5:30 man siguro yun, wala na. Binawian na si Lola. At saka, ayan, basta wala akong magawa kung hindi umiyak. Kahit hindi mo relatives or family, ito mo maranasan na grabe ang sakit, sabi ko. Ayan, pagkatapos nabihisan na siya, guys. Ito na nga, nilabas na siya, nilagay na siya dyan. Saka, pumunta na kami doon sa may mag-cremate. I-cremate na po siya. So, ito na nga, guys. Papasok na kami. At saka, ito na sa loob, mga guys. Bali, nagpapaalam na po kami dyan kay Lola. Tapos, sabi niya, wag daw ako lumingon kasi mahiin pala. Ganun po. Kasi kanina naniwala din pala sila. O daw akong lumingon. So, hindi na ako lumingon. Pinigilan niya. Lapan niya yung ulo ko na wag lumingon. So, ito every night, morning and night, nagdasal ako dyan kay Lola. Ako lang may isa sa bahay, guys. Yan lang mga guys. Thank you for watching.